Panibagong video, panibagong reaction po mga kapatid. Mga kababayan ko OFW sa buong mundo. Isang magandang araw po sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Legit kaya ito? ICC President nagsalita na. Posibleng Duterte pwede nang umuwi ng mas maaga? Ayan, umpisa na agad natin to. Huwag natin patagalin to. Sa mga naabot ng video na ito na hindi pa po nakaka-subscribe at mga bago nating subscriber, ayan, salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, palambing naman po. Papindot naman ang ating subscribe button dyan. I-hit mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga ganitong klaseng talakayan. Patalinong Filipino, dapat may pakialam ka. Pasok tayo dito kay Reaction TV PH. Matinding pasabog to. Sigurado mga kritiko nito ngangaw-ngaw na naman. Alright, Reaction TV PH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon na. Mantagin ninyo, balita ko po. Balita ko lang to. Uuwi ng maaga ang Pangulong Duterte. Hindi. Ito seryoso po ito. Seryosong usapin ito. Dahil ang ICC, ang presidente ng ICC ay nagsalita na. Ito po ito lang ang pagkakaintindi ko. Akala ko, yung mga nagkakalat na uuwi ng maaga ang Pangulong Duterte, akala ko yung mga fake news lang. Akala ko yung mga sabi-sabi lang. Siguro, hindi na po nakayanan ng ICC ang nakita nilang pag-aalsa ng buong mundo. Hindi lang mga Pilipino, kahit ibang lahi po. Nagsasalita na si President Rodrigo Roa Duterte ay isang dakila, ay isang mabuting presidente, ay isang bayani at isang leader na pinapangarap ng kanilang bayan. Mga kareaksyon, inggit na inggit po ang buong mundo at maraming bansa sa panig ng mundo na nawa ay nangarap sila sa isang parte ng buhay nila na magkaroon sila ng isang Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman nakita po mga kareaksyon ng ICC. Nakita ng ICC kung gaano kamahal ng buong Pilipinas, buong mundo, si President Rodrigo Roa Duterte. Yan. Diyan po nainggit si Bobong Marcos. Diyan po talaga naglulupasay ang mga Marcoses na bakit si Pangulong Duterte ay wala na sa posisyon, ay mas pinapakinggan pa siya kesa sa presidente yung nasa posisyon. Ang tawag dyan, insecurity. Tama. Or insecurities. Insecure si Bobong Marcos, insecure si Romualdez, insecure ang mga Remulla, insecure lahat yung mga yan. Di ba? Ano pangalan ito? Yung Defense Secretary ba yan? Si Gibo. Insecure din yan. Akala ko si Gibo matinong tao. Akala ko lang pala yun. Saka itong si Anyo. Akala ko lang pala. Pero dito pakinggan po natin ang ICC Ang ICC na mismo ang nagsalita na hindi na kinaya. Ang ICC na po ang nagsalita na nagpaano na po siya, nagpaiwatig na sila na malapit na di na kinaya. Ito po, pakinggan po natin na kaya wag po tayong tumigil, lumabas sa kalsada, maglagay ng tarpaulin sa ating mga sasakyan, iwagayway ang bandila ng Pilipinas at isigaw po natin sabay-sabay, Duterte! 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 Ito po, pakinggan po natin ang ICC mga kareaksyon. Don't have jurisdiction. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons. We don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. So yan po, nagsalita na po ang United Nations Security Council.
Sino po ang miyembro ng permanent ng United Nations Security Council? China, Russia, Amerika. Yan, British. Nagsalita na po sila na wala kayong jurisdiction dyan kay Rodrigo Roa Duterte. Siguro nagwala yung China at yung Russia. Nagwala siguro sila sa National Security Council. Kapag hindi nyo pinalaya at pinalabas si Rodrigo Roa Duterte, ay talagang makikita ninyo ang hinahanap ninyong pondo. Kaya naman dito mga kareaksyon, talagang marami pong natutuwa nang napanood nila ito. ICC President po yan, nagsalita na. Wala kayong jurisdiction sa Pangulong Duterte. Pauwiin nyo na siya para matigil na ang kahayupan, kaanimalan at panggagahasa dito sa bayang Pilipinas ng mga tiwaling lingkod bayan. Sino yung mga tiwaling lingkod bayan? Tanungin ninyo kung sino sila. Wala bang tiwali sa ating bayan? Perpekto ang ating republika. Lahat ng ating mga lingkod bayan, perpekto sila. Hindi sila tiwali. Walang tiwali ni isa. Wala. Pakitanggal po yung tiwali sa record in aid of the legislation. Magaling yan, walang tiwali. Lahat ay mga matutuwid. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Uuwi na yan, di ba? Kapag umuwi ang Pangulong Duterte, bago ang eleksyon sa Mayo, supalpal, suplak, boplaks, lahat po yan naguli. Patawag natin si Diwata, magkakapi siya sa bahay ng Pangulong Duterte. Diba? Tapos wala na. Si Bato de la Rosa, wala na yan. Wala na, tapos na yun. Wala na, hindi na nila uli yan. Napahiya na sila eh. Diba? Alam nga naman, magpapadala na naman warrant of arrest yung ICC sa Interpol na kumpare ko. Hindi na pwede yun, mga kareaksyon. Kaya dito, sa gusto nyo marinig ulit, play ko. Jurisdiction. Same things. Same thing I can tell you. For example, if crimes occur on the soil of non-state parties by non-state parties persons, we don't have jurisdiction. Whatever the crime is, unless UN Security Council refer the situation to us. So we have the limitation under the Rome Statute. What kind of crimes and what kind of people and the jurisdiction on the territory. Diba? Wala naman pala eh. Ang jurisdiction, pinilit pa ninyo. Ayan tuloy, nagsalita ng president ng ICC. Uuwi na yan. Pahiya ang mga gago. Yan Sinong gago? Pahiya ang mga tarantado. Uuwi na yan. Uuwi na yan. Diba? Mahina kukote mo. Ulitin natin. Mahina kukote mo. Ulitin natin. Mahina kukote mo. Kanino kukote yan? Mahina kukote mo. Wala kang panalo dito. Sino yon? Mahina kukote mo. Wala kang panalo dito. Di ba? Sino kaya tinutukoy ni Madam Badoy? Gusto kong mamit si Madam Badoy eh. Magpapapicture ako sa kanya na nakaganyan. Nakaganon. Madam Badoy ha. Pag nagkita tayo, kailangan magpapapicture ako siya nakaganyan. Ayaw ko ng ganyan. Ganyan ang gusto ko. Putangina, walang kwenta yung ganyan. Ganyan. Ganyan ang may ganyan ang may lakas. Ganyan. Yan, ganyan. Ayaw ko yung ganyan. Peking pa kapayapaan niya nito. Putangina yan. Suntok yan. Madam Badoy ha, pag nagkita tayo, ganyan. Ayaw ko yung ganyan. Putangina. Ganyan. Uuwi na yan. Di ba? Wala na. Mantakin mo. Makikita mo yan araw-araw. Grabe. Yan Makikita mo araw-araw yan sa social media, sa mga television, taga-ICC ka, judge ka, mag-isip-isip ka na, putangina. Makita mo araw-araw nagrarally ang buong mundo para kay Rodrigo Roa Duterte. Di ba? At nakikita mo araw-araw, naririnig mo araw-araw, may tinatawag silang bobo. May tinatawag silang walang utak. May tinatawag silang bangag. May tinatawag silang nagko-cocaine. Sino ba yun? Hindi ko kilala yun. Di ba? Tapos sumisigaw sila, Duterte, di ba? Sino ba yung nagko-cocaine? Sino ba yung bangag? Di ba?
Yung ayaw magpo-follicle test yun, kapitbahay ko yun. Tingnan mo yan, Sa ibang bansa po yan. Ganyang kalala, ganyang kalakas. Di ba? Araw-araw ganyan ang makikita mo sa social media. Isa kang judge sa ICC. Mag-isip-isip ka na. Balita ko sa Japan po yan sa Japan yan. Japan yan. Hindi lang sa Japan, buong mundo. Buong mundo. Opo, napiyok pa ako doon Buong mundo. Buong mundo, nag-aalsa, nagwawala. Hindi pa yan, March 28 makikita ninyo. Yun. Sa birthday ng Pangulo. Sa birthday po ng mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, March 28. Ayan. Ang iyong lingkod po, birthday March 27. Isabay na natin yan. Sisigaw din tayo. Sisigaw din tayo yan. Halos magka-birthday pala kami ng Tatay Diggs. Araw lang pagitan. Duterte, sinasabi ko sa inyo, makikita nyo hindi nyo pa nakita. Sa March 28, sa birthday ng Pangulong Duterte, kapag wala pa siya sa Pilipinas, ayun. Kaya bago ang birthday niya, iuwi nyo yan na yan. Sinabi ko na noong pang tinangainin nyo yan. Ibalik nyo na habang buhay pa yan. Kung ako, ibalik nyo na yan habang buhay pa. Dahil hindi matatanggap ng buong Pilipinas yan kapag ibinalik nyo yung aming Pangulo na isang bangkay. Ay, naku. Hindi ko alam kung anong mangyayari nun. Ngayon, ibalik nyo na. Dahil ang mga Pilipino, ayaw nila ng people's power, ayaw nila ng magulo, madugo, ayaw nila ng gulo. Sayang ang mga buhay. Okay? Gusto nating matapos ang termino ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas na nasusulat sa konstitusyon ng mapayapa at magtagumpay si Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno. Yun ang ninanais natin bilang Pilipino. Ang tagumpay ni Bongbong Marcos ay tagumpay nating lahat. Kaya lang, ang pagkabigo ni Bongbong Marcos, kabiguan natin lahat yan. Tama. Kaya ngayon, sino man ang may kapangyarihan at may kagagawan neto pagpapadala sa Pangulong Duterte, hindi maganda yan sa ating bayan. Tinatapon ninyo ang mga Pilipino kung saan-saan para lamang malitis at mausgahan at maparusahan ng ibang lahi. Ganoon. Siraulo ba tayo? Di ba? Ano ba tayo? Mga bangag na tayo dito sa Pilipinas. Wala nang matinong mga judge, mga huwes, mga prosecutor. Wala na ba? Naubos na, puro bangag na yung mga Pilipino. Kaya pinadala doon sa dahi. Di ba mga kareaksyon? Habang buhay pa ang Pangulong Duterte, nakikiusap kami, nananawagan kami sa inyo, ibalik nyo na ang Pangulong Duterte sa kanyang mga apo. Gustong i-enjoy ng mga apo niya ang Pangulong Duterte. Kalimutan na natin mga anak niya. Yung mga apo niya. Mga apo na. Kaya kung ako sa inyo, gumawa na kayo ng paraan para maibalik ang Pangulong Duterte at ma-enjoy niya ang nalalabing taon. Araw, linggo, buwan, taon man yan ng kanyang buhay kasama ang kanyang mga apo. Di ba? Kahit mga anak ko, apo niya Oo. Kahit mga anak ko, apo niya. Dahil yung nanay ng Pangulong Duterte, yung nanay ng Pangulong Duterte, kamag-anak ko. Ang Pangulong Duterte, kamag-anak ko yan. Di ba Pilipino yan? O Pilipino din ako. Lahat ng Pilipino magkakamag-anak yan. Yan, dali. Kaya ikaw, Bongbong Marcos, ibalik mo na ang Pangulong Duterte habang buhay pa yan. Tama. Kapag yan ay inuwi sa Pilipinas na wala ng buhay, Problema. Nako, yan na ang sinasabi ko. Di ba? O tingnan mo, talagang I want to call, English po ito, to the ICC. This message is for the judge, to the ICC. Bring back our president. He is a Filipino, he is not ICC. Bring him back in our country. Bring him back. You do not have jurisdiction over him.
We are not part of your ICC. We are not member of the ICC. You do not have jurisdiction over our president. Bring him back. He's the best president. He's our hero. People in the Philippines and around the world, they are crying, shouting Duterte's name. Bring him back now. Tingnan po ninyo mga kareaksyon, ha? Nagisigyo. Nang permit. Diba? Tao. Buong mundo, Bongbong Marcos, nagwawala na at patuloy na magwawala. Tapusin mo. Meron ka pang 3 taon. Tapusin mo ang termino mo ng matiwasay, walang gulo. Ibalik mo lang ang Pangulong Duterte. Ayaw ka naming umalis dyan ng less than 6 years. Tapusin mo yan. Gusto namin magtagumpay ka. Pero hindi ka magtatagumpay kung ganyan ang ginagawa mo. Dinidivide mo ang Pilipinas. Sinabi na nga ng Pangulong Duterte, kailangan mahilibing ang tatay mo doon sa libingan ng mga bayani dahil lang ang issue na yan ay nagdi-divide sa Pilipinas. Tama. O di ba? Yun ang unity. Tunay na unity. Ipinalibing niya sa libingan ng mga bayani ang tatay mong diktador. Anong ginawa mo sa Pangulong Duterte? Binigay mo doon sa mga banyaga. Shit. Okay ka rin, ha? Mahina kukote mo. Oh. Wala. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Oh. Baliw. Oh. Nasa world stage si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi ko. May pagkakataon na ang buong mundo ay maririnig ang boses ng Pilipino. Yun. At maririnig nila kung bakit mahal na mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Binigay mo sa amin yung pagkakataon na yan na makikita ng mundo na nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na kung saan bawat Pilipino sa Europa ngayon ay nandun at hindi siya iiwan. Phenomenal President. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Grabe. Grabe na pang-iinsulto. Diba? Pinasalamatan pa siya, oh. Na dahil sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos, pinadala mo ang digong doon. Oh, pinakita mo kung gaano kamahal ng taong bayan ang digong. Ito ba estratehiya nung matanda? O nagkataon lang? At kayo naman na wrong move, di ba? Pinakita mo lang kung gaano kamahal ang taong bayan ang matandang digong. Nako. Panalo dito. Baliw. Di ba? Narinig mo yun, Bongbong Marcos? Hindi ako nagsabi noon, ha? Mahina daw kukote mo, baliw ka. Hindi ako nagsabi noon, sinabi yun ni Idol Badoy, ni Madam. O ito, pakinggan po natin ito, mga kareaksyon. Nalalagasan na po si Bongbong Marcos. Nauubusan na siya ng mga senador. Unang-unang kumalas ang kanyang ate na wala, hindi rin naman natin iboboto yun, eh. Kahit mag-imbestiga ka pa na mag-imbestiga Amy Marcos, wala kami pakialam sa'yo. Ngayon kung nakokonsensya ka dahil sa ginawa ng kapatid mo at nag-iimbestiga ka, pilit mo ang nililigtas ang kapatid mo sa kanyang ginawa at kung sino-sinong pinapatawag mo dyan, wala namang kwenta yung mga pinapatawag mo dahil kung ayaw ng kapatid mo na ipadala doon ng Pangulong Duterte, walang magagawa lahat yan. Mga remula na yan, mga ano yan, mga anong tawag dyan? Sekretary lang mga yan. Pero na lang, kung silang kumokontrol sa kapatid mo, ibang usapan yun. Diba? Kung ayaw ng kapatid mo, hindi tatangayin doon sa papuntang dahi. Pero okay lang yan. Nandyan na yan, eh. At least ngayon, nalaman ng buong mundo kung gaano kalupit, kung gaano katindi ang greatness ng Pangulong Duterte. Ha? Ginising mo ang damdamin ng buong Pilipinas, ang damdamin ng mamamayang Pilipino, at ipinakita mo ng mga Marcoses ay talagang ganyan lang ang kaya nilang gawin. Supili ng mga kalaban, patahimikin ng mga kalaban. Pero dito, wala na, tapos na to. Hindi na mananahimik ang buong Pilipinas. Tingnan mo yung mga pinatawag nilang mga vlogger. Oo, fake news kami, ganoon. Okay lang yun.
Fake news kami. Okay na. Fake news kami. Paano ako magiging fake news kung hindi naman ako newscaster? Hindi naman ako journalist? Hindi naman ako reporter? Paano ako magiging fake news nun? Wala nga akong binabalita dito. Nagre-react lang ako eh. Tama. Binabalita ako dito. Nagre-react ako dito. Iuwi mo ang Pangulong Duterte matapos na ang usapan. Para ma-enjoy niya ang kanyang mga apo. Fake news Ikaw, may ka apo ka na ba? Wala pa? Hindi mo tayo journalist, ano? Mararamdaman mo yan pag hindi mo ma-enjoy ang mga apo mo pagdating ng araw. Tandaan mo yan. Oo. Diba? Ganun lang yun eh. Pakinggan natin ha. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao. O, 10. Gusto na niyang tanggalin si Bilyar. Paubos yan. Palagas yan. Bago magmayo, mag-isa na lang yan sa stage. Magkaisa po tayo sa wala na ako senador. Si ano na lang. Si, yung gumaganyan din. Anong pangalan nun? Si, yung dating DILG. Oh, yung nakasalamin. Anong pangalan nun? Basta, dating ano yun, MMDA ni Pangulong Duterte. Oh. Diba, yun na lang ang matitira. Tsaka si Erich Sylvester. Dinala ang matris ng nanay niya doon sa, hindi sa Dahi, sa Hawaii. Oy, Erich, balita ko, galit na galit ka sa fake news ha. Erich, may sinabi dito si Erich ha. Hindi ka pa ba nagtino, Erich? Ayan Erwin Tulfo, even those just sharing fake news should be penalized. Gago ka ba? Gago ka ba, Erich? Putang ina ka ba? Anong lang yan? Gago ka ba at putang ina ka ba? Fake news. Yung fake birth certificate, hindi ba pwedeng penalize yun? Yung fake citizens, yung birth certificate mo na fake, at pangalan mo na fake, hindi ba pwedeng penalize yun ng ating lipunan? Gago ka ba, Erich? Putangin na ka ba? Tanong lang. Tawagin mo nga si Hello? Nandiyan po ba si Raymar Santiago? Nako. Si Raymar Santiago. Patay ka ngayon. Oo, yung bumugbog dun sa kuya neto. Isa rin gago yung kuya neto eh. Yung bumugbog. Oo. Si Montulfo. Oo. Pagsabi kay Raymond Santiago, kausapin niya itong si Erich Sylvester Tulfo. Oo, nagdadadada na naman patungkol sa fake news. Oo, yung fake birth certificate niya, pakisabi sa kanya, kausapin niya. Oo. Joke lang yun, wala akong kinausap. Tsaka by the way, pakitanggal po yung salitang gago. Ginago ko kasi si Montulfo. O, pakitanggal yung gago in aid of the legislation. Matanda na, tinawag mo pang gago eh. Sorry po, Sir Montulfo. Hindi ka gago. Hindi ko lang alam kung ang buong Pilipinas, gago ka para sa kanila. Pero para sa akin, hindi ka gago. Nadulas lang ang dila ko. Gago ka ba, sir? Hindi naman. O, hindi. O, pakitanggal po yung gago in aid of the legislation. O, tinanggal ko na. Anyway, mga kareaksyon, nakikita po ninyo yung tao na yan. Ha? Mauubos na ang mga senador mo, Bongbong Marcos. Diba ganun yan? Ito ha. Pakinggan natin ito. So, anong nangyari sa kay Duterte? I think mas maganda si Miss Lala. Kaya nga eh. Sa Generation Z. So, sila makinig kayo, mas ha? maganda siya muna mag-explain bago tayo mag-explain. Maganda yung pagbibigay ng context ni ka-partner ko, Atty. Mark Tolentino. Miss Lala, nilay down ni Atty. Mark Tolentino, mula pa sa panahon ng Katipunan hanggang sa kasalukuyan, ay hindi mawawala yung pagkakanulo. Ang sinasabi mo, pagpapataob ng Pilipino sa kapwa Pilipino. What you're about to say is, paano mo naramdaman na mukhang may correlation sa historical reference sa nangyari kay General Luna? Kasi it all boils down to political motivation. Dahil kung ang alam dati, kagaya ni General Luna, si Aguinaldo, madalas ay nath-threaten sa mga kapangyarihan ng mga mamamayang Pilipino. Dahil I think of President Duterte as a normal citizen na lang. Dahil wala na siya sa pwesto, wala siyang kapangyarihan ngayon, pero bakit siya pa rin ang gusto ng tao? Pero popular pa rin siya, no? Bakit siya pa rin? Napakasakit nun sa isang taong nasa pwesto o presidente man, ano man. Masakit yon dahil ang gusto pa rin ng taong bayan ang nawala na sa pwesto. Oh, I like your point, Atty. Mark. Sabi ni Lala, kung ikaw nakaupong presidente, medyo makakaramdam ka talaga ng level of insecurity.
Kasi ang minamahal at pinapalakpakan kahit ikaw ay nagmamarcha sa isang parade ground o kaya sa isang pagtitipon, ang isinisigaw, Duterte. Yes. At hindi BBM. Yes. At nakita yan sa social media. Did you observe that? Sa psychological perspective nito, ang isang taong hindi nabibigay sa kanya, minsan ka lang maging presidente sa isang bansa. Correct. At matagal pinrepair yun ni BBM even before his term, naging vice president siya, natalo siya bilang isang vice presidente. And for sure, ang tagal niyang pinrepair yung sarili niya para sa moment na to at ito pa yung nangyari. So, sobrang lakas ng insecurity dahil for sure naman, ako din, hindi ko kayang i-jeopardize yung opportunity na yon bilang isang presidente dahil alam ko minsan lang mangyayari to. Kaya nagtataka ako, bakit niya nagawa yon even though he is aware na mahal ng taong bayan yung kinakalaban niya. You're trying to say, gusto kong kuhanan si Attorney Mark ng reaction. Ang punto nila hindi lang historical reference. There is something of a psychological aspect sa kay Marcos, sabi niya, na nagkaroon siya ng political jealousy sa kay Duterte to the point na ang pag-iimbot na ito ay nagkaroon ng pagkagalit na kaya niyang i-turn over si Duterte on a manner so very scandalously questionable, Attorney Mark. Sabi ko nga sa bata. Di ba? Yan ang sinasabi natin, selos. Selos, di ba? Walang ano diyan, walang gamot. Walang gamot ang selos. Nag-jealousy si Bobong Marcos. Dahil hindi na BBM ang sinisigaw ng taong bayan. Duterte, oh. Sara Duterte, oh. Walang legal obligation ang Marcos government na i-surrender, ibigay si former President Digong Duterte doon sa ICC. Walang legal obligation. At yun, established na. Established yan. Mahirap yun i-debate pa kasi na-i-discuss mo na yan. Yes. And second, ang ICC walang jurisdiction sa Pilipinas. Second point. In fact, mismo ang Chief Legal Officer ng Philippine Government, Ang Solicitor ang General. Solicitor General mismo ang sabi. At consistent sa pahayag ni Marcos that they do not recognize the authority of ICC. Yes. So, Correct, sabi pa correct, ni Solgen Guevara, hindi yan personal stand niya. Kundi- It is an institutional stand. Kinorek niya si Claire Castro. When we say institutional stand, kasi I used to work with the Office of the Solicitor Ay, General. tama. Naging abogado po ng Solicitor General's Office, Attorney Mark. I think mga 4 years ago. 4 years. 4 years ago doon. So doon ako nag-umpisa bago ako naging Mark Tolentino. So doon ako nag-umpisa So, sa Solgen sa lawyer Solgen. pala ito. Ang Solicitor General, hindi lang yan lawyer ng government ng Pilipinas. It is also a tribute to the Filipino people. What do you mean by that? Ibig sabihin, hindi lang siya lawyer ng gobyerno ng Pilipinas. Lawyer siya ng bawat Pilipino. Oh. Ibig sabihin, kung kailangan ng Office of the Solicitor General na mag-stand, pwedeng siyang magtanggi sa gobyerno ng Pilipinas kung kailangan niyang depensahan ang interest ng bawat Pilipino. Kasi, ang punto mo, malinaw na wala tayong treaty obligation sa ICC. Yes, tama. So, bakit So- niya i-represent ang government interest sa isang bagay na wala tayong obligasyon? So, yung sinasabi ni Claire Castro, parang wala yun sa libro, wala yun sa, I don't know kung saan galing yung, medyo arrogante, Attorney Mark, no? I think, may nagsubong sa akin na yung mga vlogs ko daw, Pinapanood kinikriticize niya. Kinikriticize niya. Word for word na pinagsasabi ko, I think issue yun ni... Nung bago siya maging barker ng Malacanang. Bago siya naging barker. 1 month or 2 months? Barker. 2 months. 2 months bago siya naging... Ang item niya, Presidential Press Officer. Wow. Pero ang kanyang ginagawa, parang barker sa Cubao na, Cubao. Sa Bisaya pa, tagapaghot. Tagapaghot. I don't know sa Ilonggo. Anong tawag doon? Taga-taghol. Paghot sa... Ano ba sa Tagalog yung paghot? Tahol. Tahol. O, taga-tahol. Taga-taghol. Taga-tahol, paghot. Ang tawag ba? So siya mismo, pinipersonal ako. So may mga pinagsasabi siya na... Oo nga eh. Madami itong... Para sa akin, away masyado to eh. As a lawyer, we should respect each other. Kung ayaw sa view ko, di okay lang naman. But hindi naman siya pwede magsalita na below the belt. And the way she... maano lang kay Attorney Mark. Yes. The way she insulted the Solgen, sinabi niya, I don't know if
The Solicitor General still understands that if he can still belong to this government. Pinangungunahan niya ang principal niya na si Marcos. Tama. So very arrogant. a spokesperson, kailangan she or she should not talk beyond beyond sa kanyang principal. Klaro Kung ano yung authority, okay, yun ang sabihin mo, spokesman ka lang, wala kang authority magbigay ng opinion. Tagapag-relay ka lang. Ibig sabihin, pag aso ka, tagapaghot ka lang. Ayun, tagatahol ka lang kung anong gusto ipatahol ng iyong principal. Kung patahol sa'yo, ganyan, tahol mo. Hindi ka nagsabi si Marcos na siyang principal kung mali o hindi ang ginawa ni Solicitor General. So, the role of the spokesperson, okay, like for example, may mga spokesperson tayo, like for example, si Attorney Harry Roque, naging spokesperson yan. Sa Attorney Sal Panelo. Sal Panelo, naging spokesperson yan. Oo. Hindi sila nagbibigay ng personal opinion. Kundi kung ano ang mensahe ng Pangulo. Kung ano yung sinasabi ng Pangulo, yun ang sasabihin mo. Yun yan ha. Hindi ka pwedeng magbigay ng opinion kasi you are the presidential spokesperson. Yes. Kasi spokesperson, hanggang kung ano yung sinasabi ng Pangulo, doon lang. So pinangunahan niya. Ibig sabihin, kung magsalita siya beyond that, parang sinasabi, he or she is putting words into the mouth of the president. And delikado yun. Delikado yan. Sapagkat ang otoridad ng presidente, when the president speaks of a public office or a public policy, may epekto yan sa taong bayan. Yes, tama. So, kung anong sinasabi ng principal, dapat yun lang. Attorney Mark, balikan ko sila. Okay, dito tayo. Sa binabanggit mo, may binabanggit si Attorney Mark Lala. Sabi niya, nakakalungkot na yung ambisyon sa politika at yung mga interes sa politika nangingibabaw doon sa interes ng bansa. Which you're saying na mukhang ang personal na pagkagalit ni Marcos mula doon sa political jealousy niya on the aspect of psychological aspect nito ay mukhang nangibabaw doon sa pilitang pagkuha kay Pangulong Duterte. Yes, kasi dati, si BBM, very contradictory yung mga nangyari ngayon sa mga sinabi niya dati na hindi pa siya presidente. Sabi niya noon, we will not coordinate with ICC. Yes, narinig namin yan. And the other one is, again, tinanong siya about sa impeachment case ni VP Sara Duterte and he's the one who, siya yung nag-go signal din doon. If I'm not mistaken, marami din mga nagsabi. Bago po natin ituloy ito, credit po sa video na ito kay Kuya Mark Tolentino, isa po siyang lawyer. Mag-subscribe po kayo sa kanya sa Facebook and YouTube, okay? Mabuhay po kayo, Kuya Mark Tolentino. Kay Eric, mabuhay din po kayo. Tsaka kay Madam Lala, Vinson ba to? Yung anak ni Roy Vinson. Mabuhay po kayong tatlo. Patuloy lang po. Sabi niya, Sara Duterte is just a storm in a cup of tea. Yes. She's insignificant. Yes. Insignificant. Yeah, ininsulto pa niya. So, insignificant. So, waste of government resources. Yes, yun ang sabi niya. Tapos, bakit ang yung anak niya mismo ang unang nakaperma? At sabi niya, wala tayong magawa kasi yun ang kagustuhan ng mga congressman. Nag-usap-usap pala sila. It's impossible na hindi bibigyan signal ng presidente at gagawa ng paraan yung Congress. Dahil dati na rin si Duterte ay pinigilan ng impeachment complaint kay Leni Robredo. Exactly. At alam ito ni Attorney Mark kasi naging bahagi ito ng government for quite a time. At yung mga galit kay Leni Robredo sa kanyang pangiintriga po doon sa United Nations, sa kanyang bloated na mga figures at mga kasinungalingan sa war on drugs data, ay nagbunsod ng pagkagalit ng fellow cabinet officials. At sinasabi mo, Lala, nababalitaan mo noon, na ayaw ni Pangulong Duterte na itulak ang impeachment against kay Leni Robredo sapagkat simple lang, sabi niya, ibinoto ng tao yan. At the same time, democracy. We live in, yes. Kahit daw, I believe, he is saying na even though she is harping with my opinions as president, but we live in a democratic society. So, kailangan i-exercise and dahil binoto siya ng mga tao. So, nag-stop, hindi siya natuloy. So, ngayon, ang iniisip ko, meron pa ba bang kakayahan magsalita ng totoo ang administrasyon natin? Kasi inconsistent. Yes. At paano kami maniniwala ngayon bilang kabataan sa mga nangyayari? At sinasabi niya, paano kami, wala yung credibility niya sa amin. Dahil, ang dami niyang mga, una sa lahat, yung trust and confidence namin sa kanya. May mga videos na kumalat. At sitting in a country and I am living here, nagbabayad tayo ng taxes sa ating paraan na kaya nating magbayad. At nakakadismay dahil maraming mga nakikinabang sa pera na yon na hindi naman pala dapat. Kaya sana bilang isang
kami yung nakikinabang ngayon mga kabataan Sana alagaan kami kagaya ng pag-alaga sa amin noon. Dahil naramdaman ko yon. Ngayon nakikita ko kabila-kabila yung mga krimen na nangyayari. Are you worried now? I am very worried, lalo na sa mga foreign visitors At natin. lalo na yung Ang inyong daming generation, namamatay. you're living out the life, yung mga trabaho nyo karamihan panggabi. Mga Yes. call centers. Yun, natapos ang ating video. Mga kasama. Medyo mahaba-haba po, pero salamat kung ikaw ay nakarating sa dulo ng video na ito. Ayan. See you po on my next vlog. May shoutout tayo. Kunti lang ang ating shoutout ngayon. Yung ating last na in-upload ay si yung Epipanyong Labradog na matapang lang sa social media. Pero ito, pinatawag siya sa TRICOM, pero walang kabuhay-buhay. Supot talaga. Ayan mula kay Gary Pentecostes. Yari ka na, dati ka Labrador, magiging askal ka na lang ngayon. Di ba? Ang binabasa ko po na comment ay ito yung comment sa last na in-upload ko. Mula kay Ding Papaitan. Duwakang naman yan, aso niyan, nanginginig na nga sa takot. Nanginginig na daw sa takot si Epipanyong Labrador. Puro lang bunga nga yan sa cellphone. Wala ka na panyong, ha ha ha, takot na takot ka na. Wala kay Ding Papaitan. Galit na galit siya Auror, hanap ka pa ng kakampi mo, kala mo, idipinsa ka, Auror. Tama. Kung ano-anong binabagit, kala mo naman kilala ni Sir Martin Romualdez. Hindi ka naman kakilala niyan. Ugok. Di ba? Mabagay sa mga tao, mga walang bilang. Sana yung content niya ginawa niya sa tama. Legit po yan. Sana yung content mo ginawa mo sa tama. Hindi yung puro ka fake news. Natapos ang video natin. Yan, kung bago ka pa lang po sa channel ko, na ngayon mo lang po ito na nakarating dito, naligaw ka lang. Yan, palambing na rin po. Papindot na rin po ng subscribe button at papindot na rin ng notification bell. Aking tulong po niya sa aming mga content creator na lumago pa tayo dito sa social media. Yan, today is my birthday. March 24 ang aking live of birth. Pero ang aking kinagisnan na aking sineselebrate ay March 27. From elementary, high school at nag-college, nalaman ko lang na 24 pala ako nang napunta ako ng Metro Manila. Kumuha ko ng PSA na live of birth. Doon ko lang nalaman na March 24 pala ako. So anyway, sineselebrate ko talagang birthday ko sa March 27. So muntik na kami maging magka-birthday ni Tatay Digong. Do 30. Ang kulit na. Damay-damay na. So muli po mga kababayan ko at sa mga kapwa ko po OFW, lagi pong sinasabi, lagi po tayo mag-iingat at may nag-aantay po sa atin pag-uwi sa ating bansang Pilipinas. Hanggang sa muli po, paalam.